Ito, i-play natin. umano ng China sa ating Oh, nakikialam po sa eleksyon ng Pilipinas ang China. Bakit to? Ang plano niyang mga yan, mga kababayan, is guluhin ang ating bayan, no? Guluhin ang ating bayan. Pag magulo po tayo po ang magkakaaway, mga boss chipa mo, sir, ay nako, napakahina po ng bansa natin. Mismong mga kapwa natin Pilipino aatakihin yung gobyerno natin. Which is, yan nga po ang nakikita natin. Di ba? Isama mo na, iduktong mo na yung sinasabi ni Katrina Ponce Enrile na ano daw po, mga kababayan? Ang sabi ni Katrina Ponce Enrile, merong pondo na nanggagaling sa China at iniaabot o binibigay doon sa mga vlogger para atakihin ang ating gobyerno. Mukhang tama, ano? Di ba? Mukhang tama. Di ba? Dahil kung makikita natin, yung mga naninira sa gobyerno, mga kababayan, yung mga vloggers is, wala naman ng mga patunay. Ngayon po, kailangan makapagpanalo ng China nung mga kandidato na pabor ho sa kanila. Eh, sino po ba yung mga yon? O, kayo na, mag-comment dyan sa comment section kung sino-sino ho yun. Kung sino-sino ho yun. O, pakinggan din ho natin ito. eleksyon. Bistado rin ang modus ng Chinese Embassy na nangongontrata raw ng troll farms. Nasa frontline ng Biruin mo yan, no? Chinese Embassy umaabot sa punto na sila yung mangungontrata ng troll farms. Kaya po, meron akong minsan nakikita, mga kababayan, yung tipo bang pagka-post ng 1 minuto, 2 minuto, umabot ng 10 minuto, aba, yung share, abot na 2,000 ang share, mga kababayan. Di ba? Ang dami na nagko-komento at nag-share kapag ka maganda yung mga ginagawa ng mga pro-China na mga pro-China na mga kandidato. Share agad yan, ipapakita nila, ganito, ganyan. Pero kung titingnan nyo ho, physical, mga kababayan, yung mga pagpapatawag ng dating Pangulong Duterte, mag-EDSA tayo, pumunta kayo, isog ka ba, ganito. Wala naman nung pumupunta. O unti lang ho. Kagaya nung EDSA nila, sino lang ang pumunta? Si Morales lang, kalbo pa. Diba? Hawak dito, nasa ng 20 pesos na bigas. Hawak dito sa kabila, bangag si Marcos. Oh. Magsasawa talaga kasi yung sambayan ng Pilipino na makisama sa kanila. Pagpaulit-ulit ho na ganun lang, no? Mahihiyang sumama sa kanila kapag ka puro paninira lang ang gagawin nila. Ganun ho yun, mga kababayan. Di ba, umpisa niyan, may nakukumbinsi pa sila eh. May naisasama pa sila eh. Pero hanggang sa umano na ho, kinalaunan ho, hanggang sa dumating yung punto ngayon, basketball court na lang ho ang inaano nila, ang nirerentahan. Hindi pa mapuno, mga bossing. O unti pa ang pumupunta doon. O, di ba? balitang yan, si Mayan Los Baños. Hindi lang daw sa West Philippine Sea nang hihimasok ngayon ang China. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, ibinunyag ng National Security Council o NSC na tila nakikialam daw ang Beijing sa 2025 midterm election. O, biruin nyo po yan, mga kababayan. Nakikialam pati sa eleksyon na po. At hindi lang po sa eleksyon natin, mga bossing. Ano po yung mga inahadlangan nila? Yung depensa ng Pilipinas. Mga kababayan. Di ba, kuda sila ng kuda. Yung China, pagdating po sa depensa ng Pilipinas, bakit kayo maglalagay ng Typhoon missile dyan, etc., etc. Bakit may balikatan dyan sa inyo? Depensa natin yun. Ano pakialam nila? Di ba? Kasi ayaw nilang lumakas yung depensa natin. Para kung sakali nga naman na nagkaroon sila ng pagkakataon na atakihin tayo, hindi ganun kalakas, mga kababayan. Sabi ni Rodelito Kiaut, Tolentino, hindi mananalo yan. Sabi ni Neng Gigi,
Ngayon, meron ng 20 pesos na bigas, sinisiraan pa ni Sara. Mamaya papakita ko sa inyo yan, mga bossing. Gusto talaga ni Sara sirain ang Pilipinas or gobyerno. Ganun ho nga ang nakikita ko dyan eh. Tuloy ko to. There are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. Kailangan nilang makapaglagay nung mga kandidato o nung mga uupo sa gobyerno na matutulungan sila. Di ba Alicia Duran? Jakes Bueno, DQ na ba si Villar? Wala pang balita about kay Villar eh. Kailangan nilang makapagpaupo ng ganun. Kasi alam nyo, nung mga nakaupo is mga pro-China. O kilala nyo yung mga yan. Di ba? Yung mga naging asu-asuhan po ng China, mga bossing. Ay naku, malaya silang nakakapaglagay ng mga building, malaya silang nakakapaglagay doon sa mga ipinaglalaban natin na mga isla ho, mga kababayan. Ano sabi? Nung dating Pangulo, wala, tubig lang yan. Bato lang yan. Di ba? Na ipanalo sa UNCLOS, pagkaupo ng dating Pangulong Duterte, ano sabi? Papel lang yan. Di ba? At ang ngayon, naratibo ng mga DDS, lagi ho nila sinasabi, mga kababayan, nung panahon ng aming tatay, na ngayon ay nakakulong na. Nung panahon ng aming tatay, tahimik. No? Walang girian ng China at Pilipinas. Paano hindi tatahimik yun? Sunod-sunuran lang po tayo sa China. Ngayon po talagang mabubwisit ang China sa atin. Bakit? Pinaglalaban tayo ni Pangulong Bongbong Marcos Dumidepensa tayo Hindi hinahayaan na makuha kung ano po yung sa atin. Kaya yung mga DDS, natahimik na din yung kasisigaw nila, nung sinigaw nung tatay nila, weak President, si Bongbong Marcos. Meron pa hubang sumisigaw dyan? Meron pang nasigaw ng weak President? Parang wala na, hindi na natin naririnig. Hindi. Kasi nga, ang naratibo ngayon nila, mga boss chipamoser is, diktador na ulit. Diktador na kasi yung tatay nila nandoon na nakakulong. At, hindi makakabalik. Hindi makakabalik hanggang 8 years. Kung dumating man po yung 8 taon, natapos ang paglilitis, hindi pa din sigurado makakabalik. Lalo na kapag guilty ang naging hatol, mga kababayan. Di ba? Yun lang yun. Yung pagkakaiba. Dati, tahimik ang Pilipinas at China kasi sunod-sunuran lang tayo. Ngayon, talagang magkakaroon ng ganyan na tensyon. Bakit? Pumapalag ang Pilipinas. No? Hindi hinahayaan na masakop kung ano man po yung atin. Sabi ni Javier Sulbior, walang girian noong sila ang nanungkulan kasi hindi sila umaalma sa China. Tubig lang daw yan. Kaya ibinigay na lang sa China. At ito yung si Roque, na nagtataguho ngayon, mga kababayan, pinagmalaki pa ni Roque yun. Dahil sabi ni Roque, ano daw? Kasi naman etong gobyerno ni Marcos hindi nag-iisip Kasi daw mga kababayan, pinangangalandakan daw po ng gobyerno ni Marcos o ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagkumpuni doon sa BRP Sierra Madre. Kumbaga pinagyayabang. Natural. Nasa tubig mo, nasa teritoryo mo, barko mo yung kukumpunihin. Ano ang hindi dahilan? Ano ang dahilan para hindi ipagmalaki, ipagyabang? Ito, aayusin namin yung aming barko. Kasi daw sa kanila, mga kababayan, sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte, ang ginagawa daw nila dyan is dinidiskartehan daw nila ang pagpasok ng mga kagamitan pangkumpuni. Ano ibig sabihin nun, mga bossing? Itinatago nila para hindi makita ng China. Yun ang kaduwagan. Diba? Yun ang tunay na kaduwagan. Kasi barko mo,
nasa teritoryo mo, aayusin mo. Tapos itatago mo sa China para para wag magalit ang China sa iyo. Yun ang kaduwagan. Kaya nahinto po sila diyan sa naratibo na duwag o mahina si Pangulong Bongbong Marcos.